Magandang buhay mga paps, welcome back sa aking munting channel, si Mang Bonsai at Iba pa. So ngayon mga paps, ngayong araw, sisilipin natin yung mga materials na inner layer ko mga paps, o minarkot. Titingnan natin kung pwede na tayo maka-harvest ng bagong pagsisimula ng bonsai mga paps. So unahin natin itong ficus na to. So lapitan natin mga paps. So ayan po siya mga paps. Ito ay ficus din, pero hindi ko alam ang ID nito mga paps, kung alam niyo po kung anong tawag dito, paki-comment na lang sa baba mga paps. So ang ganda ng kanyang dahon, makintab at medyo manipis, parang plastic Mas manipis siya kumpara sa Ficus microcarpa. Pero sa tingin ko ay parang variety rin siguro ito ng Ficus microcarpa. So parang plastic mga paps. Sabi nung nagbigay sa akin ito, money tree daw ang tawag. So ayan po mga paps, dahil sobrang tangkad, sobrang haba, nang hinayang naman ako na itapon yung mga ibang sanga. Kaya minarkot ko muna mga paps yan, o air layer. So marami na siyang roots, kaso sa tingin ko ay hindi pa pwedeng i-harvest kasi puro puti pa yung roots niya. Ayan po. So may mga lumabas na rin. Kapag nag-matured na mga paps ay i-harvest ko na. So ayan, na-feel nila mga paps na naputol yung kanilang sanga, kaya nag-produce po siya ng maraming shoots dito sa baba. So kahit yung shoots niya ay kamukhang kamukha ng Ficus microcarpa. Ayan po. Pero hindi yata ito Ficus microcarpa. So ayan mga paps, later ko na lang ito i-harvest. Medyo pa ma-matured ko pa ng konti yung mga roots niya para hindi mamatay, tuluyan siyang mabuhay. So paki-ID na lang mga paps, kung alam niyo kung ano yung ID nito, sana pa i-comment niyo na lang sa baba. So tara, tingnan natin yung iba. So palabas tayo mga paps, dahil meron din akong inner layer dito sa labas, markot. So tinanim ko muna sa lupa. Ayan po, para lumaki. So ngayon kailangan ko ng panibagong material. So tingnan natin yan. Ayan, sa tingin ko ay mayroon na rin to. So yun, meron na nga may roots na, yung kung makikita nyo yung puti na yan mga paps. Pero kunti pa lang, kaya hintayin ko pa na dumami at mag-mature yung roots bago ko i-harvest. Yan po ay Fokkinti o Tsaang Gubat. Yan po ang dahon nya. Yan po, meron siyang bulaklak. Yan. Susunod mga paps, ito titingnan natin yan. Variegated na yan. Tara, pasok ulit tayo mga paps. So ito mga paps ay variegated na Ficus benjamina. So mataas din siya, at nangihinayang din naman ako na itapon yung sa taas na part, kaya nagpropagate na lang ako mga paps, at ibibigay ko sa meron akong kakilala na gusto ng ganito, bibigyan ko. So sa tingin ko yan, may roots na mga paps. Tapos ito ay marami na ring roots. Yan yung mga brown na yan sa loob. So tingin ko marami na siyang roots. Hindi masyadong kita. Pero later ko na ito i-harvest. Yan, patatabain ko pa ng konti. So mayroon pa ako rito mga paps na inner layer. Ito ay mahirap kasi itong i-propagate. Pero sinubukan ko pa rin kasi puputulin ko, sayang naman. Ito ay juniper, creeping juniper. Tapos meron dito, ito naman ay podocarpus. So ganyan po ako mga paps, magparami ng material. So sana mag roots na to. Meron na, parang meron ng roots yan. Roots po yan. Roots po yan, yan. So padadamihin ko pa yung roots para mas mataas yung chance na mabuhay. Meron pa nga pala dito mga paps. Yan, ang laki ng dahon niya. Mas malaki pa sa palad ko. So kasi nakatanim po yan direkta sa lupa. So yan po ay Ficus religiosa.
So ito ay wala pa yatang roots ito. Meron na rin. Yan o, yung pula na yan. Kung nakikita po dyan mga paps, yung pula na yan, roots na yan. Pero bago pa lang at kunti pa lang yung roots. Ito meron na. Yan o, kunti pa lang kaya hindi ko muna i-harvest. Padadagdagan ko pa. So lumiliit din mga paps ang ano niyan, ang dahon niyan. Pagka nailagay sa pot. So hindi kalimitang binobonsai ito dito sa atin kasi malalaki nga yung dahon. Pero nagagandahan ako kasi dito sa amin ay bihira to. Nakuha ko pa ito mga paps sa Manila. Galing sa napakaliit na na seedling tumubo sa pader. So tara mga paps. So meron pa ako rin ito mga paps na inner layer. Ito yung pinakauna. So siguro around magto 2 months na siguro to. Chinek ko to nung nakaraan. Meron na siyang mga roots. So sa tingin ko ay pwede nang i-harvest to. So, meron pa siya dyan sa taas pero hindi pa masyado. Ito mga paps ay siguro ay ano rin to, variety ng Ficus microcarpa. Ang sabi mga paps doon sa nursery, ito daw ay Ficus compacta. Kasi kung makikita nyo, maliliit yung dahon niya, tapos compact yung arrangement ng dahon, yung tubo ng dahon niya. So kung alam nyo kung anong tawag dito mga paps, paki-comment na lang. Sabi sa akin ay ito raw ay Ficus compacta. So isa sa mga collection ko ng Ficus. Yan ang i-harvest natin mga paps, titingnan natin yan. So tara, mag-prepare tayo ng gamit. So tara mga paps, at tingnan natin yung roots niya, no? Sana ay marami ng roots na lumabas para mabuhay siya. So ganito, pwede rin ganito mga paps na style pag air layer. So ganyan po ang ginawa ko. Bali nilagyan ko ng bote po ito ng soft drinks, yung maliit na soft drinks. Tapos may bunot po yan dito sa ibabaw kaso natanggal na. So ngayon titingnan natin yan kung gaano nakarami yung roots at i-harvest na natin. Ganyan po ako mga paps magparami ng material, hindi po ako masyadong nag-hunt. So bali collector ako ng iba-ibang klase ng balete o Ficus. Kaya yan, mabilis po makapagparami. Yung Ficus po ay mabilis mabuhay. Kahit cutting nabubuhay, kaso may chance pa rin na mamatay. Kaya ang ginagawa ko po para sigurado, minamarkot ko na lang o air layer. So ikat natin to para hindi ma-damage yung roots. So mayroon ng roots pero kukunti pa lang mga paps, ano? Pero sa tingin ko pwede na tong kunin kasi Ficus naman to eh. So maganda kasi ang material na to mga paps, ang itsura niya, kaya gusto kong padamihin at umpisa ang gawing bonsai. Ito mga paps ay tinanim ko sa lupa para maging mother tree, itong puno na to. Kaya kung makikita nyo malaki na siya. So murang mura ko lang po nabili yan mga paps, sa halagang 350 pesos, ganyan na po, halos ganyan na kalaki. Kaya hindi ganun ka hindi po mga paps ganun ka gastos kung magbo-bonsai. Kahit sa murang halaga makakakuha po tayo ng material. So ayan po mga paps, yan, marami na pala siyang ugat at saka matured na, kaya sureball na mabubuhay po ito. Yan o, matured na yung mga roots. So puputulin ko na po yan hanggang dito sa part na walang ugat. Ayan. So plano ko kasing bawasan itong itong mga sanga nito, kaya inner layer ko na rin. Sayang naman kung itatapon. Yun. So ayan mga paps, meron na akong isang material. So dito ko nga pala mga paps na isipang itanim dito
Ito muna yung magiging temporary pot niya. So meron na po yung mga butas para sa drainage. Tapos ang gagamitin kong medium ay river sand na may halong vermicast. So mabubuhay na po ito, ganyan. So ang ganda ng material na to. Maliliit na yung dahon niya. Kahit hindi pa bonsai, kahit na nakadirekta po yan sa lupa, ay maliliit na yung dahon. Tapos compact yung dahon niya, kaya magandang gawing bonsai. So lalagyan ko muna itong mga paps ng river sand. Yan. Ito ay river sand na may halong vermicast. So lalagyan ko mga paps ng bato dyan sa ibabaw para yung roots niya po ay mag-spread papalabas, para makagawa siya ng radial roots, hindi pa ilalim mga paps. So ayan, didiligan ko po muna yan para masiksik yung river sand at maano na siya mga paps. Pagkatapos madiligan ay ilalagay ko muna siya sa lilim. Hindi ko muna siya ilalagay sa may direktang sikat ng araw para mabuhay muna siya, hindi malanta. Yan po ang kagandahan sa river sand mga paps. Mabilis pong sumipsip yung river sand ng tubig at mabilis ding mag-drain. Hindi po mabubulok yung roots. At isa pa, dahil nga buhagag po sila, mabilis rin siya magpadami ng roots. Hindi mahihirapan yung halaman na mag-develop ng roots. So didiligan pa po natin siya hanggang sa lahat ng lupa, lahat ng river sand ay mabasa hanggang doon sa pinakailalim, hanggang sa tumago sa pinakailalim yung tubig. So lalagyan ko muna ng bato mga paps para maging matibay yung ng halaman, hindi matumba. Kasi natutumba siya sa bigat
Lagyan ko muna ng bato dito sa paligid niya. So ayan po, nag-drain na yung nag-drain na yung tubig doon sa baba. Ayan po mga paps, tumagos na agad sa baba. So sa tingin ko ay nabasa na yan buong na yan, buong pot, yung laman ng pot na yan. So diyan na muna siya panibagong training pot niya. So mga paps, hanggang dito na lamang po muna itong aking video ngayon. At maraming salamat po sa inyo sa panonood. Maraming salamat at sinamahan nyo ako na mag-collect nitong aking material na inner layer o minarkot. So sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe mga paps, nais ko po kayong imbitahan na mag-subscribe dito sa aking channel para naman lumago itong aking channel at lumawak pa po yung maabot At doon po sa palaging sumusuporta, maraming salamat po sa inyo. Sana po ay hindi kayo magsawa. Yun lamang po. Once again po, magandang buhay at happy bonsai.